Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay si Haring Kuliglig at si Haring Leon, or sa Ingles, The King Cricket and the King Lion. Muling isinalaysay ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Brent Sabas mula sa Lampara Books. Simulan na natin. Isang hapon, masayang sumisitsit si Haring Kuliglig nang bigla siyang ginulat ng paparating na si Haring Leon. Napakabilis tumakbo ni Haring Leon at naapakan niya ang isang bisig ni Haring Kuliglig. Nagreklamo si Haring Kuliglig. "Napakagaspang ng kilos mo! Mag-ingat ka naman!" "Huwag mo akong sisigawan," tugon naman ni Haring Leon. "Hindi mo ba ako kilala?" "Hinahamon kita sa isang digma," sabi ni Haring Kuliglig. "Gusto kong patunayan kung sino nga ang tunay na hari dito sa daigdig." "Tinatanggap ko ang hamon," ungol ni Haring Leon. "At sana'y tanggapin mo ang iyong pagkatalo." Pagkaraan ng kasunduan sa digmaan, pinulong na ng dalawang kampo ang kani-kanilang mga kawal at alagad. Kasamang mandirigma ni Haring Kuliglig ang lahat ng mga ibon at mga insekto. Kasamang manlulupig ni Haring Leon ang lahat ng hayop sa lupa. Sa araw ng digmaan, tulad ng napagkasunduan, nagtipon-tipon ang magkatunggaling hukbo sa isang kaingin. Pinangunahan ni Haring Leon ang unang hukbo. Kasama niya ang tigre, kabayo, oso, baka, kalabaw, lobo, baboy, aso, daga, kuneho, at iba pang hayop na may 4 na binti. Pagkaraan, dumating naman ang lumilipad na hukbo ni Haring Kuliglig. Kasama niya ang mga tagak, agila, kuwago, lawin, buwitre, maya, pipit, loro, kalapati, tandang, bubuyog, lamok, ipis, at iba pang mga hayop na nakalilipad. Sino ang nagwagi sa sagupaan sa digmaang iyon? Ang malalaking hayop kaya na sumisipa, nangangalmot at nandadamba? O ang maliliit na hayop na bumubulong, sumisitsit, nanunuka at nangangagat? Inabot ng ilang araw ang tagisan ng lakas. Dumating ang araw na napagod na ang mga hayop sa lupa sa kakasipa sa hangin. Ilag kasi ng ilag ang mga insekto at ibon. Nang huminto na ang mga hayop sa lupa, sinugod naman sila ng mga ibon at insekto. "Huwag kayong titigil!" sigaw ni Haring Kuliglig. "Titigil lang tayo kapag sumuko na sila at nagmakaawa sa atin." Nagwagi ang mga ibon at insekto sa digmaang iyon. "Paumanhin sa inyo," sabi ni Haring Leon. "Mula ngayon, lahat ng mga bunga at bulaklak
ay sa inyo na. Magiging tahanan ninyo ang lahat ng mga puno at halaman dito sa daigdig. Mula noon, tinamasa ng lahat ng ibon at insekto ang matamis na biyaya ng lupa. Samantala, nagtiis na lamang ang ibang hayop sa hukbo ni Haring Leon sa mga tira-tira ng mga ibon at kulisap. Nagbalik na sa kanilang kaharian ang mga insekto at ibon. Nagdao sila ng isang engranding pista at may awit tiririt pa ng mga ibon at sitsitan ng mga kuliglig. At dito nagtatapos ang kwentong Si Haring Kuliglig at Si Haring Leon. May natutunan ba kayo sa kwento natin ngayong araw? Sana ay naibigan nyo ito. At kung gusto nyo ng mga ganito pang kwento ay mag-subscribe lamang sa aming channel para mas marami pa kaming maihatid na katulad nito sa inyo. At samahan nyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!